Ngayon din ay Memorial of Santa Rita of Cassia. Bago siya nagiging madre, nagkaroon siya ng asawa at mga anak. At ang asawa ni Santa Rita ay known, mayaman, at sinasaktan si Santa Rita, binubugbog. Hindi mabuting asawa yung asawa ni Santa Rita. At itong asawa ni Santa Rita ay maraming kaaway. Maraming kaaway. At anong ginawa ni Santa Rita? Mga kapatid, siya ay hindi gumanti sa lahat ng pagbubugbog sa kanyang asawa, bagkus siya ay nagdarasal. At sa kanyang pagdarasal, iyak at dugo, at biglang nagbago ang kanyang asawa. Nagbago ang kanyang asawa. Nagbago. At nung nagbago ang kanyang asawa, ay pinatay. Pinatay. Kasi nga maraming kalaban ng kanyang asawa, pinatay. At nung pinatay ang kanyang asawa, ang dalawa niyang anak ay nagmana din sa kanyang husband, gustong maghiganti. Gustong maghiganti sa pumatay sa kanilang papa. At nung gustong guminti, anong ginawa ni Santa Rita? Nagdarasal siya na sana itong dalawa niyang anak ay kukunin. Hindi magkaroon ng sala ng murder. At yun na nga, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagkasakit ang kanyang dalawang anak at namatay. At nung namatay ng kanyang anak at siya ay widow na, pumasok sa pagka-madre. Nung una, hindi siya tinanggap sa in-applyan niya na congregation at biglang pumunta doon sa Agustinian na congregation ng mga madre. At doon siya tinanggap at nagkaroon ng stigmata. Suffering of Christ. It is because grabe ang pananampalataya at pananalig ni Santa Rita at nagiging patron siya sa mga widow at sa mga impossible cases, lalo na sa mag-asawa. At sa ating ebanghelyo ngayon, tumutukoy din ito sa isang responsibilidad na sinasabi ni Jesus kang Pedro 3 times, feed my lambs, feed my sheep. Feed my sheep means pagbibigay ng puso para sa iba, to protect, to guide, and to care. Being a good example. At ito ang ipinakita ni Santa Rita. Being good example, being a good shepherd, being a good mother, being a good example of prayer. At ito din ang mensahe sa atin sa Ebanghelyo. Anuman ang estado natin sa buhay ngayon, ikaw ba ay magulang? Ikaw ba'y anak? Ikaw ba'y may katungkulan? O ano ba ang responsibilidad natin ngayon? Sana tayo ay magiging good example of caring and loving toward our neighbor. Tayo ay maging good example at good shepherd kapag isinabuhay natin ang pagdarasal na mataimtim at pagmamahal katulad ng pagmamahal na ipinakita ni Kristo sa atin. Amen.